Good day guys, sa video natin ngayon ay gagawin ko na yung initial review dito sa sapatos na pinadala sa atin ni Xtep. Ito yung Xtep Pioneer. Isa to sa mga bagong release nila ngayon 2025 at nagamit ko na to ng 2 weeks straight. Ginamit ko siya sa preparation dito sa ginanap na Run to Feed na 16 km sa Bustos, Bulacan. Shoutout nga pala kay Sir Ednilo Ramos. Thankful naman tayo at naging maganda yung kinalabasan natin dun sa race na yun. Tumapos tayo ng second at nakahit na tayo ng bagong PR sa 16K. Ito yung ginamit ko talaga sa lahat ng araw dun sa training, dun sa loob ng 2 weeks preparation ko. So around 70 kilometers na yung natakbo ko dito. Longest kilometer na takbo ko dito is around 13 kilometers. Tapos nagamit ko na rin to sa interval training. Actually, ano yun, hill repeats yun. At around 333 km pace sa hills na 150 meters. Nagamit ko na rin to sa 5K na medyo mabilis. Around 19 minutes natin nakuha yung 5K gamit tong sapatos na to. And then majority sa easy pace, makita nyo dyan, at meron din naman mga 5K na easy recovery lang. Kaya sa tingin ko, sapat na yung 70 kilometers para gawa natin ng initial review itong sapatos na to. Bago natin simulan yung initial review, nga pala, nagpapadala sa atin si Xtep ng mga special discount na code. Kaya sa Facebook, doon ko madalas yung pinopost. Kaya i-follow nyo din po ako sa Facebook. Kaya kung gusto nyo maka-discount, gamitin nyo yung mga code na pinopost ko doon sa Facebook. At i-follow nyo na din po pala yung bagong TikTok account ni Xtep. Yun, lagyan natin dyan ang link sa baba. Simulan na po natin yung initial review dito sa sapatos. Gaya ng nakasanayan, simulan natin sa upper. Itong upper material, pag sinalat nyo, pakiramdam niya telang tela talaga siya. Yun nga, may marami siyang butas. Yung butas, located siya dito, pero still hindi ito yung pinakamaraming hole na nagamit nating sapatos. Maraming mas breathable dito sa sapatos na to. Punta naman tayo dito sa heel support. Ito talagang wala kang mararanasang heel slippage dito sa sapatos na to. Okay din yung suporta niya. Tapos sa tang niya, okay din naman yung tang. Medyo padded siya dahil trainer siya, pero hindi naman siya masait. Kahit medyo mahaba na yung natakbo mo, okay naman siya. Isa sa main issue ko dito talaga sa sintas. Ito pong sintas na to is replacement na shoelace na to. Hindi ito yung original. Ang original nito is yung kulay white. At tingin ko pa lang nung in-unbox ko yun, sabi ko parang haba na sintas. Tapos yun nga, mahaba talaga yung sintas niya. Kaya pinalitan ko siya ng replacement na sintas. Sumunod naman is yung dito sa toe box. Itong sapatos na to, naka-design to pang wide foot. Sabi ko, talagang roomy. Tinan nyo, lukot siya. Talagang roomy yung toe box niya. Doon naman ako nagkaroon ng problema. Dahil yun nga, naka-design talaga to sa wide foot. Alam nyo naman lahat na ako ay narrow-footed. So, kung i-rate natin yung upper, I will give this a 3 out of 5. Yun nga, average naman yung upper material niya. Wala namang sobrang special dito sa upper material niya. Still, yun nga, yung purpose niya is na-provide naman niya. Kaya, dissenting din naman yung upper material ng sapatos na to. Yun nga lang, syempre hindi ito yung pinakamagandang upper dahil daily trainer itong sapatos na to. So, punta naman tayo sa midsole. So, marami nakapansin, ito ay low stack height na sapatos. Dahil ito ay nakadesign para sa 5 km to 10 km na mga training session natin. Ito ay 17 and then 22 mm makes it 5 mm drop. Matagal-tagal na rin akong huli nung nakagamit ng ganito. More on marathon and ultramarathon yung mga nagiging nating preparation at mga races natin. Nung baguhan ako, ganito yung mga sapatos ko. Dahil syempre, noon, mga 5K, shorter distance, ito yung mga sapatos, mga ganitong klase ng drop ang gamit natin. Yun nga, medyo matagal-tagal na rin, kaya para bago uli sa akin sa pakiramdam yung paggamit ng ganitong low stack height. Nakasulat doon, ito daw ay merong nylon plate. Pero pag binibend, medyo matigas din. Pero feeling ko yung nylon plate, handito lang siya eh. More on stability lang at hindi siya nakalagay dito sa lugar na to. Kaya malamang handito lang siya. Kasi pag tingnan natin sa ilalim, hindi nakatago naman kasi. Pero yun nga, nakalagay sa description na may nylon plate daw yung sapatos na to. Yun namang midsole na to, Xtep Ace ang tawag doon sa technology, doon sa midsole na gamit nila para dito sa sapatos na to. Low stack height, pero hindi siya boring. Ibig sabihin, may enough support siya, may enough bounce siya sa paa mo. Pero, sabi ko sa inyo, itong sapatos na to, mas design to sa mga mas magagaan na runner. Gaya ko, around 55 kilos lang ako, mga 56. Siguro mga hanggang 65 kilos. Yun, talagang magbe-benefit ka pa rito dito sa midsole na to. Hindi ito naka-design sa mga heavy runner.
itong gantong klase ng stock height na talagang medyo manipis. Masasabi ko dito sa midsole, dahil nagamit ko naman to sa 5K, yun nga, 19 minutes na 5K, and then intervals sa heels. Talagang responsive din siya. Kasi wala na akong natandaan na sapatos ko na hindi carbon na nagawa ko na mag 19 minutes sa 5K. Dahil majority ng mga trainer ko na non-carbon, lahat yun umiinit sa talampakan. Lahat yun hindi ko kayang gamitin sa interval or sa 5K na medyo race pace. So wala ni isa doon. Kunwari, yung mga Rincon ko dati, mga Pegasus ko ng Nike, kahit yung Mizuno ko na Wave Flash, wala. Talagang umiinit silang lahat. Lalong-lalo na doon sa pacing na walang 4. At sa pakiramdam naman, dahil nga ito ay 5mm drop, ramdam mo na mas nag-exert ng effort yung paa mo para dun sa pacing. Kunwari, versus a carbon plate, mas talaga nag-exert ng effort yung gantong sapatos na non-carbon. Napansin ko, syempre pag ganun, mas mataas yung heart rate mo dahil mas mataas yung binibigay mo na effort. Which is okay din naman kasi ito ay trainer lang naman na sapatos. Minsan kasi masyado na tayo na gagamay sa carbon. Ako personally ganun eh. Dahil dati, yung mga, syempre, gusto mag-interval, gusto mag-tempo. Once a week, syempre gusto mo maganda pa rin yung oras, di ba? Ako ganun din. Kaso, iniisip ko nga, pag ganun ang ganun, parang wala din naman nagiging benefit. Kasi, yung ini-exert mo na effort is, halos, yun na, gamay mo na yun eh. Kaya parang pagdating ng race day, parang walang bago, walang kakaiba. Kaya nung ginamit ko dun sa Run to Feed, syempre carbon-plated yun. At syempre mas hindi naman sobrang easy. Kumbaga mas madali yung effort na binibigay ng foot ko dun sa carbon. Which is nakatulong dahil syempre nahirapan ako dito. Yun, nung pagdating dun sa carbon, mas madali na yung buhay. Pero, may sasabihin din naman ako na nung nag 5K ako, ramdam ko na pag nag-pace ako ng around mga 3:35, ganon, at minentain ko yun ng mahabang distance, nararamdaman ko na may umiinit na rin. Kaya ako, binagalan ko ng konti, mga 350s lang, ganun lang yung minentain ko dun sa 5K na yun. Kasi pakiramdam ko, once na nag-hit ako ng mas mabilis na pace, ayun, magkakaroon din ng hotspot siya. Dahil hindi naman siya talaga carbon plate na sapatos. So, yun yung pinagkaiba ng sapatos na walang carbon at naka-carbon. Kaya yun, isa yun sa naramdaman ko. So, hindi siya totally perfect, pero yun nga, may hotspot siyang bahagya. Pero sa sobrang bilis na pace na yun, ako personally, hindi ko naman kaya i-maintain yung ganong kabilis na pace. Kaya kung i-rate ko itong midsole na to, given na low stock height to, I will give this a 4 out of 5. Dahil yun nga, kahit easy pace yung tinakbo, dahil may nakita nyo dyan, follow nyo nga pala ako sa Strava para makita nyo yung mga ginagawa ko sa araw-araw. So, punta naman tayo sa outsole ng sapatos. Ito, around 70 kilometers. At ito yung hawak ko kanan itong sapatos na to. At lagi naman ako dito nauubusan. Sa lahat ng sapatos, dito ako nababawasan sa outer, dito sa kanan. Sa kaliwa, hindi ako ganang nababawasan dun eh. Yun, sasabihin ko sa inyo na napakakapit itong goma na ginamit nila sa outsole. Lalong-lalo na kunwari sa tiles, tapos na nasa loob ka ng bahay, tapos insinubo mo spike or sa makinis, sa surface, talagang tumutunog siya. Skandaloso yung rubber outsole nito, para ang naka-basketball shoes. Tapos, syempre, ginamit ko rin naman to sa road, tsaka sa asphalt. Wala talaga akong masabi na pangit dito sa grip ng outsole na to. Yun, 70 kilometers, may bawas na siyang konti dito. Pero still, konti yun kung ikukumpara mo dun sa natakbo ko. At ginamit ko din naman kasi ito sa fast paces natin. Siyempre, pag medyo mabilis yung pace, di mo naman naisipin kung paano ka lumanding. Ibig sabihin, mabilis yung turnover mo, may diin. Yun lang, yun nabawas. Talaga namang Xtep, kilala sila sa pagkakaroon ng maganda at quality na outsole. Kung i-rate ko yung outsole na to, 4 out of 5. Dahil feeling ko, syempre, hindi naman ito talaga yung pinaka-the best nila na material sa outsole. Marami pang mas maganda rito. Kaya, yun, 4 out of 5. Kung may epekto naman itong cuts nila ng metatarsal, tingin ko, meron naman. Yun, sa flexibility din ng sapatos, dahil yun nga, maganda yung pagka-cut nila.
maganda rin yung nagiging pag-bend nung paa mo dun sa sapatos. Isa pa sa maganda dito sa sapatos na to is yung weight. Given na speed trainer or daily trainer tong sapatos na to, tumitimbang lamang to ng 230 grams sa US size 8 or EU 41. Actually, sa kanila nakalagay 220 grams. Pero sa timbangan namin dito, sa digital na timbangan ko, 230 grams yung tig-isang piraso ng sapatos. Yun nga, talagang magaan din yun para sa isang trainer na sapatos dahil marami siyang padding, syempre, maraming goma, at yung upper material niya medyo makapal. Kaya okay pa rin yung timbang na 230 grams para sa isang trainer na sapatos. Isa pa nga pala na maganda dito sa sapatos na to, ngayon, pag ginamitan natin to ng mga voucher, value for money, around 2,000 plus lang makukuha na natin itong sapatos na to. Pag ginamit natin yung mga voucher na pinopost na Xtep, mga ganun lang, nakaraan 2-1 eh. Ngayon, meron siyang bagong voucher, ngayong valid hanggang March 18, simula ngayong March 15. Ayun, meron diyang discount, may coupon tayo ilalagay dyan sa description. Ayun, kung i-rate ko yung kabuuan ng sapatos, given na ito ay daily trainer na sapatos, speed trainer na sapatos for 5K and 10K, I will rate this 4 out of 5. Siyempre, hindi naman natin ito pwede kumpara sa carbon or sa race day shoe. So yun nga pala, kung meron kayong sapatos na or model ng sapatos ng Xtep na gusto nyo i-review natin dito sa channel, paki-comment naman dyan sa baba. Malay natin, di ba, madinig tayo na Xtep at mapadalan tayo ng sapatos na gusto nyo na i-review dito sa channel natin. So dito ko na po tatapusin yung initial review natin dito sa sapatos ng Xtep Pioneer. Magkakaroon pa rin naman po tayo ng full or long-term review dito sa sapatos na to. Siyempre, pag ginamit pa natin to na mas matagal, mas lalo nating malalaman yung strength and weaknesses ng sapatos na to. Kung nagustuhan nyo po yung video natin, paki-like naman po dahil napapansin po to ng mga nag-sponsor po sa atin. Paki-comment po kung may question kayo or anything, or yun nga, kung may, ano yung request nyo na sana ma-review natin galing doon sa Xtep na brand. So, yun po. Muli po, maraming po salamat sa lahat at God bless po sa inyo.